Ito nga tayo. Yan. O, diba? Ito ang araw-araw na bumubungad sa akin pagka umaga. Kung ano yung sistema ng umaga, kaya ito yung sistema ng hapon. Walang tao, tahimik. Nasa second floor tayo eh. So, kailangan natin bumaba. So, tarang silipin. So, mga nag-request, ito na. Magbibigyan ko na kayo kung ano ang itsura at ang sistema ng countryside dito sa bansang Japan. Kung gaano katahimik, kaingay. Ano eh? Para magkaroon kayo ng idea. Sabi kong kaming mga nasa countryside dito sa Japan, kaming mga trainee, trabahador, yun ang napuntahan namin. Masaswerte kaming nakapunta sa mga countryside dito sa Japan o kaya sa mga probinsya ng Japan. Maswerte kami kasi araw-araw gatong lugar yung bumubungad. Ganyang lugar ang bumubungad sa amin araw-araw. Lalo na ako pagpapasok sa trabaho, yung kaaliwalas, gato katahimik na lugar. Gato katahimik na kabahayan, no? Walang, diba? So dito, mapapansin nyo talagang mga tao bibilang sa daliri. Anong oras pa lang? Alas 5. Diba dapat pag ganyang alas 5, alas 4, yung mga kabataan sa atin, mga kapitbahay natin nakikipagkwentuhan na. Yung mga kabataan ay naglalaro sa labas ng bahay. Ayan. Wala talagang lumalabas, walang tao. So ito nga ang buhay namin dito. Talagang hindi ka sanay sa ganitong lugar ay talagang mabuburyong ka, boring ka, ma-homesick ka. Yan, so sa ate, parang pinakalibangan na lang ata nila dito yung mga pinapasyon nila, yung mga alaga nilang aso, kaya pusa, ganyan. Ito ang buhay namin dito sa probinsya. Kung tahimik talaga. Ito yung araw-araw na bumubungad sa akin pagpunta sa trabaho. Malayo sa pollution, malayo sa mga maingay na sasakyan, malayo sa yung mga nagbobombahan ng motor, yung mga humaharurot na motor, malayo sa mga ganon. Ang tahimik dito sa countryside. Ang sarap, ang sarap sa mamuhay. Tapos talaga number 1 yung pollution. Malayo ka sa pollution. Fresh air, sariwang hangin, napakaganda ng paligid. Ma-amaze ka sa tahimik, sa linis. Alam nyo ba, pagtanong-tanong ko talaga. Sabi ko, bakit pagdating ng Sabado at Linggo, parang wala akong nakikita. Matagal na to. Pagdating ng Sabado at Linggo, ay parang wala akong nakikitang tao sa labas ng mga bahay. Diba sa atin, pagdating ng Sabado Linggo, ang naging kultura natin ay nandiyan yung nakipaglaro tayo sa mga kabataan natin, yung mga kapitbahay natin, nakikipagkwentuhan tayo, minsan may inom pa. So tinanong ko yung hapon ko na leader na bakit nga ganun. So sa kultura daw ng mga Hapon, pagdating ng Sabado Linggo, mas gusto nila yung nagpapahinga sila. Tapos yung mga anak nila, yung tatay, nanay, sa loob na lang ng bahay. Doon na sila nagluluto, parang doon na lang sila pinakabanding nila sa loob ng bahay nila. Talagang mapapansin nyo po mga lods, mga kakwento. Diba? Mapapansin nyo talaga. Yung mga bahay dito, yung mga bubong magkakaparehas. Ganyan ang mga itsura ng mga bahay dito, mga kakwento. Ganyan. Dito ako nagtatambay minsan kapag wala akong pasok ng Sabado o kaya Linggo. Yan, namimingwit tayo dyan. Yan, kumukuha tayo ng pang-ulam dyan. Pansinin nyo, maraming isda rito mga kakwento. Kung sa fresh na isda lang, ito nyo talaga, itsura pa lang, parang ang ganda niyang, diba? So, pagka kayo pupunta sa Japan, sanayin nyo na yung sarili nyo dahil kadalasan sa ating mga kagaya nating trainee, ang napupuntahan ay yung probinsya o countryside kung tinatawag nila. Pero masaya ang nasa countryside. Tahimik ka, tapos talagang ma-appreciate mo yung ganda ng nature ng Japan. Ang ganda. Lalo yung mga sakura. Pagdating ng Sakura Festival, ang ganda ng mga bulaklak, kulay pink, kulay red, kulay white. Ang
ang number one mo talaga mapapansin sa mga probinsya dito sa Japan ay yung katahimikan. Tahimik talaga sila. Kita nyo nga naman. Oh, karaming bahayan na yan ha. Puro bahayan yan, pero ang nakikita lang natin ay puro bubong, sakyan. Walang gaanong tao, ne? Kung iisipin mo naman talaga mga kakwento, ne? Parang zombie town. Parang ganoon, parang pinag-iwanang bayan na. Yan ang mga magiging kuan dito, madadatnan mo pagka ikaw ay papunta rito sa Japan. Yan, oh. Ang ganda ng view, oh. Yan ang ito yung araw-araw kong dadaanan dito. Ay, may papakita ko sa inyo. Eksakto natin tsambahan natin. Hintayin natin yung isda. Tingnan yung isda rito tumatalon. Flying fish ata ito mga kakwento. Abang natin siya. Marami silang tumatalon dito kasing laki ng palad natin. Ayun. Ayan, oh. Nakikita niya. Oh, ayun. Oh. Diba? Oh, yun. Oh. Yun yung mga isda rito mga kakwento. Diba? Ganyan kaya kang style na kukuha dito kasing lalaki ng mga bangus. Oh. Yung mga isda rito tumatalon talaga, oh. Yung po ang disadvantage mo ng pagka ikaw ay nandito sa mga probinsya at pagka gusto magpunta sa mga city, medyo malayo. Sasakay ka ng bus, sasakay ka ng train, mag-aantay ka ng train at mag-aantay ka ng bus, may oras pa yun. Tapos yung train ganun din, may oras pa. Tapos medyo may kamahalan yung pamasahin ng bus at train, wala pong mura dito. Yun po ang yun naman po ang disadvantage pag ikaw ay nasa probinsya ng Japan. Sa countryside ka, pagka gusto mong mamasyal sa mga magandang mga city, mga gusto mong pasyalan, medyo may kalayuan. May 1 oras yan, 1 oras, 2 oras. Tapos ang advantage mo naman dito pag ikaw ay nasa countryside, ikaw ay nasa probinsya, minsan yung mga Japanese o kaya yung mga kapwa natin mga Pilipino, yung mga Nikkei na dito, yung mga kasi mga farmers, yung iba niya karamihan, farmers nagtatrabaho sa mga farm kagaya ng mga repolyo, mga sibuyas, mga ganyan. Pagka sobrang inaan nila, minsan sa dorm namin, pagpasok namin sa building namin, may mga repolyo na kahilera doon na pinapamigay ng mga Japanese, ng mga Pilipino, mga Nikkei, mga ganyan, mga sibuyas, repolyo. Marami silang binibigay na kung bibili mo sa mga department store o kaya sa mga family mart, mga supermarket, yun yung mahal po. Kaya yun naman po ang advantage namin nandito sa mga countryside. Malapit tayo sa mga ganitong lugar. Ayan, pagka ganitong mga summer, yan. So dito kami namimingwit, nangangawil ng isda. Daming isda rito, diba? Ang kaganda dito sa countryside dito sa Japan. Yan. Marami ding namimingwit mga Japanese, hindi lang mga Japanese, mga ibang lahi din. Oh, ito po yung itsura na puntang countryside dito sa Japan. Medyo talagang ganda talaga. Appreciate mo talaga yung ganda ng Japan. Linis pansin yan. Kaya swerte po tayo sa mga napuntahan natin. Yun lamang po, sinare ko lang po sa mga nagre-request. Ayan, ganyan po ang napuntahan natin countryside dito sa Japan, probinsya. Pero napakaganda naman. Sa mga nagre-request, mga nag-PPM sa akin, ayan, napagbigyan ko na kayo Sana tuwa kayo, gustuhan nyo. Pero maraming salamat po sa mga nag-PPM po sa akin, sa mga nagbabalak, nangangarap makapunta dito sa Japan. Tiwala lang po sarili, kumapit kayo sa pangarap nyo, manalig po kayo sa Diyos. Darating yung time, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero alam nyo darating yung time, makakapunta kayo rito. Huwag lang po kayo mawawalan ng tiwala at pag-asa. Hanggang sa muli. At yun lamang po, and this is your one day story.